Disclaimer, ang kwentong inyong maririnig ay hango sa totoong karanasan ng isang tagapakinig. Anumang pagkakahawig sa pangalan, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Paalala, may ilang bahagi ng kwento na maaaring hindi angkop sa mga bata, kaya mas mainam kung may patnubay ng magulang habang pinapakinggan ito. Layunin ng kwentong ito na magbigay ng aral at paalala sa ating mga kababayan tungkol sa mga kababalaghan na bahagi ng ating kultura. Sa isang liblib na baryo sa hilagang bahagi ng Quezon, may isang dalagang pinag-uusapan at kinababaliwan ng halos lahat ng kalalakihan doon. Siya si Alona, 18 taong gulang, may mahabang itim na buhok na animoy sutla sa kinis at kintab, mapuputing balat na parang di tinatablan ng init ng araw, at mga matang tila laging nang aakit at may misteryosong lalim. Simula pagkabata ay bantog na si Alona sa baryo. Kahit ang matatanda, tuwing napapadaan siya ay napapalingon, hindi lang dahil sa taglay na ganda kundi dahil sa kakaibang presensya na dala niya. Parang kahit ang hangin ay bumubulong kapag siya ay dumarating. May mga oras nga raw na pagdadaan siya sa kalsadang puno ng punong kahoy, biglang tatahimik ang paligid, maging ang mga ibon at kuliglig ay tila natatakot o nagnanais magbigay daan sa kanya. Abay, napakaganda talaga ng batang iyan, wika ng matandang si Lola Meming habang nakaupo sa kanilang balkonahe. Parang di tao, parang diwata. Pero kung ang mga matatanda ay may pangambang dala kay Alona, ibang-iba naman ang nararamdaman ng mga binatang taga-baryo. Halos lahat sila ay nababaliw sa kanya. Mula kay Carding, ang anak ng kapitan ng baryo, hanggang kay Tomas, ang manliligaw na taga-kabilang bayan, pare-pareho silang handang magpatayan, maangkin lamang ang puso ni Alona. Hindi naman lingid kay Alona ang paghanga ng mga lalaki sa kanya. Sa tuwing siya'y maglalakad papunta sa palengke, sunod-sunod ang mga papuri. Gandang-ganda ka na naman ngayon, Alona, sigaw ng mga binata habang nagkakandara pa sa pagtulong sa kanyang buhatin ang pinamili. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kakaiba ang kilos ng dalaga. Hindi siya mahilig makisalamuha. Bibihira siyang ngumiti. At kapag ngumingiti man siya, may kakaibang lamig ang hatid nito. Hindi rin siya nakikipagkaibigan, ni hindi siya sumasama sa mga sayawan tuwing pista. Kapag gabi na at nagkakatuwaan ang mga kabataan sa plaza, si Alona ay palaging naglalakad mag-isa pa uwi, madalas sa madilim at masukal na daan sa likod ng baryo. May isang gabi, kwento ng mga binatang nagkukumpulan sa tindahan ni Mang Nardo, dumaan si Alona na nakasuot ng puting bestida. Wala siyang imik, pero bawat yapak niya sa lupa ay parang nag-iiwan ng malamig na simoy ng hangin. Nang siya'y makalampas, nagsimulang magtayuan ang balahibo ng mga binata. Walang nagsalita. Lahat, para bang nilukuban ng takot na hindi maipaliwanag. Parang may kung anong anino na sumunod sa kanya, sabi ni Carding. Kanina lang, sa gilid ng mata ko, parang may lumilipad na itim na bagay sa bandang puno ng santol. Simula noon, napansin ng mga taga-baryo ang ilang kakaibang pangyayari. Ang mga alagang hayop ng ilang pamilya, biglang nawawala. May mga manok na nakita nilang tuyong-tuyo at wala ng dugo kinabukasan. Minsan, may isang inahing baboy na naglalakad pa ng gabing iyon, pero kinaumagahan, butot balat na lang ang natira. Habang dumarami ang mga kababalaghan sa baryo, lalong naging tampok sa mga kwentuhan si Alona. May ilan nang nagbibiro. Aba, baka naman yan si Alona, aswang pala. Sabay tawanan. Pero ang mga matatanda, seryoso. Kilala kasi nila ang kasaysayan ng baryo. Marami na raw ang naging biktima noon ng mga nilalang na mahilig sa sariwang dugo, lalo na kapag kabilugan ng buwan. May kwento ang Lola Meming na noong kabataan niya, may isang aswang na babae rin, maganda at kinababaliwan ng mga lalaki. Ganoon din daw ang ugali, tahimik, iisa ang daan, at tila may ibang mundo ang kinabibilangan. Natuklasan lang daw nila ang lihim nito noong may batang biglang nawala. Kaya't huwag kayong basta-basta nagkakagusto sa ganda lang, babala ni Lola Meming sa mga apo niya. Baka ang maganda, may itinatagong itim na kaluluwa. Ngunit si Alona, tila walang kamalay-malay sa mga usap-usapan. Patuloy siyang namumuhay sa sarili niyang mundo. Ngunit ang mga mata niya, sa bawat pagdaan, ay parang may gustong sabihin. May hinahanap. May binabantayan. Ako, bilang isa sa mga binatang minsang nahumaling din kay Alona, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang aura niya. Maganda siya, napakaganda. Pero sa tuwing tinititigan ko ang mga mata niya, parang may malamig na dilim na nakasilip sa likod noon.
Para bang may isang nilalang na ibang-iba sa pangkaraniwang babae. Dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari at dahil sa mga kwentong naririnig ko mula sa matatanda, unti-unti akong napapaisip. Ano nga ba ang tunay na katauhan ni Alona? Sino siya? At bakit tila sa bawat gabing lumalalim, mas lalo siyang nagiging misteryoso? At dito nagsimula ang matinding takot at pag-aalinlangan ko sa dalagang kinababaliwan ng buong baryo. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang magsimulang pag-usapan ang kakaibang presensya ni Alona, sunod-sunod na ang mga kababalaghang nangyayari sa aming baryo. Halos gabi-gabi, may nadidinig kaming mga iyak ng hayop, malalakas na lagaslas ng dahon, at tila impit na sigaw sa gitna ng dilim. Maging ang mga matatanda ay nagsimula ng takutin ang kanilang mga apo, pinagbibilinan na huwag nang lalabas kapag sumapit na ang 10:00 ng gabi. Pag narinig nyo ang lagaslas ng dahon at may humuni sa dilim, huwag kayong titingin. Pumikit lang at magdasal, babala ni Lola Memeng. Baka aswang na yan, naniniktik kung sino ang susunod na kukunin. Isang gabi, habang kami ng mga kababata ko nina Luis, Mando, at Carlo ay nagkukwentuhan sa tapat ng tindahan ni Mang Nardo, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa kalsada. Hindi naman ito bago dahil madalas talaga ang brownout sa baryo. Pero ang kakaiba, habang nagdidilim ang paligid, may narinig kaming ungol mula sa likuran ng lumang punso. Anong yun? Tanong ni Mando habang pilit sinisilip ang paligid. Walang naglakas loob lumapit. Ang ungol ay tila mula sa isang matandang babae na hirap huminga. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo, may tila papalapit na yapak, mabagal, mabigat at parang hinihila ang paa. Nang biglang bumalik ang ilaw, wala naman kaming nakita kundi ang galaw ng mga dahon sa hangin. Ano ba yon? Tanong ko, habang ramdam ko ang malamig na pawis sa batok. Wala naman pala, baka hayop lang yon, sagot ni Carlo, pilit pinapakalma ang sarili. Pero halatang takot na takot siya. Kinabukasan, balitang-balita na sa baryo ang pagkawala ng alagang kambing ni Mang Ambo. Natagpuan daw ito sa may sapa, tuyong-tuyo ang katawan, walang dugo at tila binutas ang leg. Tila sinipsip ang lahat ng likido sa katawan nito. Hindi pa nakaka-recover ang mga taga-baryo sa balita, may isa pang batang babae, si Nen, ang biglang nagkasakit. Kinabukasan ng madaling araw, nakita ng ina nito na nangingitim ang labi, malamig ang katawan at hindi na halos humihinga. Dinala siya sa albularyo at ayon dito, may inilalang daw na gustong kumuha ng lakas ng bata. May humihigop ng hininga ng anak mo, babae may nagpapakabusog, sabi ng albularyo habang dinidikit ang itim na kristal sa dibdib ng bata. Doon na lalong kinilabutan ang mga tao. Lalo't ang binanggit ng albularyo, isa raw nilalang na babae ang nagpapakabusog sa gabi. Marami ang agad nakaisip kay Alona, dahil tanging siya lang ang nakikitang naglalakad mag-isa sa gabi, lalo na sa likod ng baryo kung saan madilim at masukal. Hindi ko sinasabing siya, pero bantayan niyo ang mga galaw niya, sabi ni Lola Maming sa amin habang nagtitipon ang mga matatanda sa aming bakuran. Dahil dito, lalong tumindi ang takot ng mga taga-baryo. Bawat pamilya, nagsabit ng bawang sa bintana at naglagay ng asin sa pintuan. Tuwing gabi, mahigpit na binabantayan ang mga bata. Hindi na rin pinapayagang maglaro sa labas pagpatak ng 7:00. Minsan, nakita namin si Alona na naglalakad sa gitna ng dilim. Nakasuot siya ng puting duster, buhok niyang mahabay bahagyang natatakpan ang mukha. Ang kanyang mga mata, tila naglalagablab sa ilalim ng ilaw ng buwan. Nang mapadaan siya sa harap ng tindahan ni Mang Nardo, biglang nagtayuan ang balahibo ko. Sa gilid ng kanyang ngiti, may nakita akong mapupulang gilagid at parang may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Pare may dugo yata, bulong ni Luis sa akin. Hindi namin nagawang magsalita. Nakiramdam lang kami habang dahan-dahan siyang lumayo. Sa sumunod na umaga, isa na namang malagim na balita. Natagpuan ang isang pusa sa may gulod, punit-punit ang tiyan at wala ring dugo sa katawan. Isa na namang kababalaghan na dagdag sa takot ng buong baryo. Ang mas nakakatakot pa, sa tabi ng bangkay ng pusa, may nakita silang itim na panyo na may bordang pangalan, Alona. Doon na nagsimulang magduda ang lahat. Pati ang mga matagal ng kampi kay Alona ay nagumpisang umiwas sa kanya. Ang mga binatang dating baliw sa kanya, halos di na makatingin sa mata ng dalaga. Kailangan na natin gumawa ng paraan, sabi ni Carlo isang gabi. Bago pa may mas malala pang mangyari. At dito na nagsimula ang lihim na pagbabantay namin sa kilos ni Alona.
Hindi na para magpantasya sa kanya, kundi para alamin kung siya nga ba ang nilalang na gumagala tuwing gabi at nagpapakabusog sa takot ng aming baryo. Ang gabing yon, nag-umpisa kaming magplano. Matapos ang ilang gabi ng tahimik na pagbabantay namin kina Alona, isang malaking pangyayari ang magpapabago sa lahat, ang binyag ng bagong silang na sanggol ni Mang Berting at Aling Sabel. Isang matagal nang inaabangan ng buong baryo, ang kanilang anak na si Junior, lalaking ipinanganak kamakailan. Ang sita ay itinakda sa hating gabi, gaya ng tradisyon ng ilang pamilya, para sa kasiyahan at pagpapala. Maraming bisita ang dumalo, mga kapitbahay, kamag-anak at mga kaibigan. Hands down, isa itong malaking pagtitipon na magpapamalas ng kultura at paniniwala ng aming maliit na komunidad. Sa paglaon ng gabi, sumipot si Alona, kahit hindi naman siya imbitado. Dala-dala niya ang isang maliit na puting payong, na tila labis na maliwanag kahit itim ang kalangitan. Pagpasok pa lang niya sa bakuran ni Mang Berting, napansin agad ng marami ang kakaibang biyaya sa kanyang anyo. Medyo nagliwanag ang kanyang balat, parang may alusong liwanag sa paligid niya. Tahimik lang siya sa gilid, malamig na ngiti ang nakalagay sa kanyang mga labi. Hindi rin niya tinignan ang mga tao, pati sina Mang Berting at Aling Sabel, na nag-uusap tungkol sa kasiyahan. Ngunit sa bawat galaw ni Alona, pagtaas ng kamay, pagyuko ng katawan, tila nadadama ng mga tao ang isang biglaang lamig. Ang hangin ay tumigil, walang kuliglig, walang huni ng sarisaring gitara mula sa banda. Parang pinalamig ng kanyang presensya ang gabi. Nakita namin ni Carlo at Luis ang nagkabuhol-buhol na damdamin sa mata ni Alona. Maganda siya. Pero sa mata niyang iyon, tila may nangingialam na dilim. Lumapit si Aling Sabel kay Alona, magalang ang pagyuko, ikaw ba ay isang inang, tanong niya. Ngumiti lang si Alona at mabagal na tumango. Iyon na pala ang opisyal na sagot. Nang iyon ang punto ng okasyon, inalok niya ang kanyang kamay na pindutin ng sanggol. Nang mahawakan ni Junior ang kamay ni Alona, biglang lumamig ang paligid. May rumagasa na malamig. Parang sandaling na nahulog ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Si Junior ay ngumiti bigla, ngunit may kakaibang kinislap sa mata ng bata. Tila pinakinggan ng buong baryo ang isang malakas na ungol, tanyag na tunog na hindi mula sa anumang hayop na natural. Tumigil ang orkestra at tumahimik ang lahat. Ang kamay ni Alona ay natutuyo sa saglit, at parang may nalaglag na pulbos na kulay abo sa sahig malapit sa trininetekan doon. Anong iyan, bulong ni Mando sa akin. Medyo napalingon si Mang Berting. May nabagsak ba? Hindi masagot at tinigil na ang binyag dahil sa takot. Ipinababa ang bata kay Aling Sabel, at agad itong niyaya ang mga bisita na makipag-istorya at magsaya. Ngunit kakaiba ang eksena, ang mga tao ay nagagalak, ngunit tila may takot na nagmumula sa loob ng kanilang dibdib. Pakiramdam nila ay may naglaho na sa panloob nilang katiyagaan. Muli, nagulat kami ng kinabukasan, nagkasakit si Junior ng husto. Nafinig ng ina niya ang tila paghinga ng kanyang anak na parang nagigiba sa loob. Nang bumangon ang araw, malamig ang katawan, napakamalamig kung ikukumpara sa isang bagong panganak. Lahat ay labis na nabahala. Mabilis tinawag ang albularyo ng baryo, tumayo sa gitna ng sala, kumatok sa dibdib ni Junior gamit ang maliliit na tangkay ng bawang at itim na kandila. Nagbasa ng orasyon sa lumang Tagalog, Latin at mga banat ng Biblia. Ngunit kahit ganoon, hindi bumagal ang kondisyon ng bata. Kinabukasan, isang lingid na balita ang lumabas, tanging ang ninang ni Junior ang muling nagpunta sa bahay upang tingnan ang bata, siya si Alona. Ito ang huling alam ng lahat. Nang muling sinubukang tawagan si Alona, hindi ito sumasagot. Ang bahay pala niya itahimik ng tandaan, mga galamitong panglinis at pagkain, nakatiwangwang, walang tao, parang iniiwan. Muli na namang bula-bulaan sa baryo. Baka si Alona nga yon, wika ng isang matanda. Ninang nga, pero ninira ang bata. Hindi man nakumpirma, sa mga magkakatabi may narinig na sulyap na silayan daw ang bangkay ni Junior nang nakaumang sa higaan, masungkit, mapurol ang mga mata, walang galaw hanggang kinabukasan, siya ay natagpo ang totoong buhay muli. Pero ibang bata na. Hindi siya tulad ng dati. Tahimik, malungkot, may isang bakas ng ngiti na tila pulos lamig. Niyakap ni Aling Sabel, pero halos pilit na nakangiti lang si Junior. Mula sa araw na iyon, dapat sana ay matulungin ang bawat ngiti ng bata, ngunit tila may bumagsak sa paligid, may tinik sa dibdib ang bawat halakhak ng bata.
Lumipas ang ilang araw mula ng binyag na iyon. Hindi pa rin humuhupa ang kaba ng mga taga-baryo. Lalo na't mula nang mangyari ang insidente kay Junior, sunod-sunod na naman ang mga kakaibang pangyayari. May nawala na namang manok kina Mang Kadyo at natagpo ang tuyot ang katawan. May batang babae naman na nagkasakit at ayon kay Albularyo Benito, tila may nilalang daw na sumisipsip ng lakas at hininga ng mga bata sa tuwing sasapit ang hating gabi. Habang abala ang buong baryo sa pagprotekta sa kani-kanilang tahanan, kami nina Luis, Carlo at Mando ay patuloy sa pagbabantay kay Alona. Lalo na't napansin naming madalas siyang mawala tuwing alas 10 ng gabi. Sa kabila ng takot, nagpasya kaming sundan siya isang gabi. Gabi ng Biyernes, madilim ang kalangitan. Halos walang bituin. Tila alam ng paligid na may masama na namang magaganap. Dala ang aming mga kutsilyo, bawang, at asin, mga gamit na itinuro ni Lola Meming para pantaboy sa mga nilalang na hindi makamundo. Naghintay kami sa may masukal na bahagi ng baryo, kung saan madalas namin siyang nakikitang naglalakad. Alas 10 pasado, lumabas si Alona mula sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Nakasuot siya ng puting duster at may daladalang maliit na sisidlan na tila palayok na gawa sa luwad. Ang kanyang buhok, nakalugay at animoy sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata, tila may malalim na itim na guhit sa paligid na parang walang tulog. Tahimik siyang naglakad papasok sa gubat. Hindi kami nag-aksaya ng oras at agad siyang sinundan. Sa gitna ng madilim na kagubatan, nagtago kami sa likod ng mga puno at halamanan. Hanggang sa nakita naming huminto si Alona sa isang punso na tila may bilog na bato sa gitna. Ibinaba niya ang sisidlan at saka kumuha ng itim na kandila. Sinindihan niya ito gamit ang maliit na apoy na parang nagmumula sa sariling palad. Mga nilalang ng dilim, tanggapin ang handog ko, mahinang bulong ni Alona na halos di namin marinig. Biglang nag-iba ang paligid. Naramdaman namin ang malamig na simoy ng hangin. Tila may mga matang nakamasid sa bawat sulok ng kagubatan. Mula sa dilim, may mga aninong dumaan, hindi malaman kung hayop o tao. Nagpatuloy si Alona sa kanyang ritual. Binuksan niya ang sisidlan at mula roon, inilabas ang tila berdeng likido na amoy na bubulok. Nilagay niya ito sa ibabaw ng bato at saka nagsimulang magdasal sa wikang hindi namin maintindihan. Parating na ang ina ng gabi, sabi ni Alona sa sarili habang nakangiti ng malamig. Doon na kami lalong kinilabutan. Si Luis, muntik nang mapasigaw kaya't agad ko siyang tinakpan ng bibig. Huwag kang maingay, bulong ko. Nagulat kami nang biglang mailumitaw mula sa punso, isang nilalang na mahaba ang buhok, maputla ang balat at mahaba ang mga kuko. Tila babae pero hindi tao. Ang mga mata nito, kulay dilaw at malalaki at ang mga ngipin matutulis. Alona anak ng dilim, sabi ng nilalang. Lumuhod si Alona. Ina narito ang handog ko, sabi niya habang itinuturo ang berdeng likido sa bato. Magaling malapit ka na sa ganap mong anyo, sagot ng nilalang. Doon ko na-realize ang matagal ko ng hinala. Si Alona, hindi basta dalaga. Siya'y kabilang sa mga nilalang na tinatawag ng matatanda sa baryo, bilang aswang ng gabi, mga anak ng dilim na nagtatago sa katauhan ng tao, at dahan-dahang nagiging ganap na halimao sa bawat ritual na tinatapos. Kapag natapos mo ang huling handog magiging isa ka na sa amin, sabi ng nilalang. Pangako ko, ina. Ang susunod kong handog ay ang anak ni Mang Berting, sagot ni Alona. Napasinghap kami sa narinig. Si Junior. Siya ang susunod na biktima. Hindi ko na napigilan ang sarili. Bigla akong gumalaw sa kinatataguan at napahakbang sa tuyong sanga na nagpatunog. Crack! Biglang napatigil si Alona at ang nilalang. May tao, sabi ng nilalang. Dali-dali kaming nagtakbuhan paalis ng gubat. Habang ang mga anino ng dilim ay tila nagliparan sa aming paligid. Hanggang sa marating namin ang bakura ni Namang Nardo, doon lang kami huminto, habol-habol ang hininga. Pare si Alona aswang siya nakita natin, nanginginig na sabi ni Carlo. Anong gagawin natin ngayon, tanong ni Mando. Doon nagsimula ang plano namin. Kailangang iligtas si Junior bago mahuli ang lahat. At kailangang ihayag sa buong baryo ang totoong katauhan ni Alona. Kinabukasan, habang tila walang nangyari sa baryo, kami nina Luis, Carlo at Mando ay hindi na mapalagay. Hindi pwedeng basta na lang naming palampasin ang nakita kagabi.
Alam namin kapag hindi kami kumilos, baka sa susunod na gabi ay wala na si Junior at mas marami pang bata ang mawala. Kaya't nagpasya kaming puntahan si Lola Memeng, ang pinakamatandang babae sa aming baryo at kilalang albularyo at manggagamot noon. Siya lang ang tanging nakakakilala sa mga sinaunang kwento tungkol sa mga aswang at nilalang ng dilim. Si Lola Maming ay nakatira sa may paanan ng bundok, sa lumang bahay na gawa sa kawayan at nipa. Pagdating namin doon, nagulat kami sa hitsura ng matanda. Nasa labas siya ng bahay, tila inaabangan na kami. Kanina ko pa kayo hinihintay, mga iho, sabi niya habang nakatitig sa amin. Naramdaman ko na kagabi pa ang kaluskos ng dilim. Nagpatuloy kami sa loob ng bahay. Amoy insenso at tuyong dahon ang paligid. Sa sulok, may mga bote ng langis na mailumulutang na dahon ng sambong, bawang, at kung ano-ano pang halaman. Lola, nakita namin si Alona, may ritual siya kagabi sa gubat. Kasama niya ang nilalang bungad ko. Tumango si Lola Memeng. Aswang ang batang iyon, sagot niya. Matagal ko nang nararamdaman ang itim na anino sa paligid niya, pero mahirap patunayan. Hanggang kagabi. Ngayon, kailangan nating pigilan ang huling handog niya. Kinuha niya ang isang lumang aklat mula sa estante, kulay maroon, makapal, at may mga lumang simbolo sa pabalat. Ito ang aklat ng lumang gabi, paliwanag ni Lola. Dito nakasulat ang mga lihim ng mga nilalang ng dilim. Kung paano sila napipigil at paano sila napapalayas. Binuksan niya ang aklat. Doon nakita namin ang mga larawan ng mga aswang, mapuputla ang balat, mahahabang kuko, at matutulis ang ngipin. May bahagi ring nakasulat ang tungkol sa anak ng dilim, mga anak ng tao at aswang na pinapalaki sa katauhan ng tao, pero unti-unting nagiging ganap na halimao sa pagsapit ng tamang panahon. At ang aswang na nakita niyo, iyon ang ina ng gabi. Siya ang pinuno ng mga aswang dito sa baryo. Matagal na siyang nagtatago, sabi ni Lola Memeng. Paano natin sila mapipigilan, Lola? Tanong ni Mando. Kumuha si Lola Memeng ng maliit na bag na yari sa bayong at ibinigay sa amin. Narito ang langis ng niyog na may bawang at dahon ng sambong. Ipahid niyo sa mga katawan niyo para di kayo makalapit-lapitan ng mga nilalang ng dilim. At ito, abot niya ng isang kahoy na krus at asul na sinulid. Isabit niyo sa bahay ni Mang Berting mamayang gabi. Siguraduhin ninyong bago maghating gabi. Tandaan niyo, kapag nagsimula ang pagbagsak ng itim na ulap at malamig ang hangin, nandyan na sila. At ang tanging paraan para mapigil si Alona ay ilawan siya ng kandilang gawa sa langis ng niyog na may dahon ng saging na pinatuyo sa liwanag ng buwan. Lalo kaming kinabahan. Hindi madali ang aming plano. Pero para kay Junior at sa kapakanan ng buong baryo, kailangan naming sumugal. Bago kami umalis, binalaan kami ni Lola Memeng. Mga iho, kapag nakita niyo na ang kanyang anyo, huwag kayong matitig sa mata niya. Doon niya kayo mabibitag. Gabi ng pagtutuos, pagbalik namin sa baryo, agad naming nilapitan si Mang Berting. Ikinuwento namin ang lahat ng nalaman namin. Sa una, hindi siya naniwala. Pero nang sabihin namin na si Junior ang susunod na biktima, agad siyang nanginig. Hindi ko hahayaang makuha ng halimaw ang anak ko, sigaw ni Mang Berting. Agad kaming naglatag ng mga dahon ng sambong at asin sa paligid ng bahay. Nilagyan din ng bawang ang bawat bintana at pintuan. Sa bubong, isinabit namin ang krus na kahoy at ang asul na sinulid na bigay ni Lola Memeng. Inihanda na rin namin ang kandilang gawa sa langis ng niyog. Matapos ang lahat, naghintay kami. Pagsapit ng 11:00, nagsimula ng dumilim ang paligid. Ang hangin, malamig na parang may naglalakad na anino. Naramdaman namin ang kakaibang kilabot, parang may mga matang nagmamasid sa dilim. Nagpapalitan na kami ng tingin ni Carlo at Luis. Hawak ang kutsilyo, kandila at bawang. Tila gumapang ang oras. Hanggang sa marinig namin ang yabag sa labas. Mabagal. Malakas ang tunog ng bawat yapak sa damo. Parating na siya, bulong ni Mando. Lumapit ang anino sa pintuan. Isang pamilyar na boses ang narinig namin. Buksan niyo ang pinto, ako si Alona. Pero alam namin hindi na siya tao. Habang nakatago kami sa loob ng bahay ni Mang Berting, ramdam naming lalong bumibigat ang hangin. Tila may naglalakad sa labas. Malalakas ang bawat yapak sa tuyong damo. Sa bawat hakbang nito, parang gumuguhit ang lamig sa aming balat. Tok!
Tok! Tok! Buksan niyo ang pinto, ako si Alona, ulit ng boses mula sa labas. Ngunit ang tinig parang hindi na tinig ng tao. Malalim, garalgal at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagkatinginan kami ni Luis, Carlo at Mando. Si Mang Berting, mahigpit na niyakap si Junior habang nanginginig. "Huwag niyo bubuksan, iho," bulong ni Lola Meming na kararating lamang, dala ang isang maliit na ilawan na may apoy na bughaw ang kulay. "Ito ang huling bantay natin." Bigla kaming napaigtad nang biglang tumalon sa bintana ang isang anino. Sa kislap ng kidlat, nakita namin ang anyo ni Alona, maputlang-maputla ang balat, mahaba ang buhok, at naglalaway na parang hayop. Ang mga mata niya ay kulay dilaw at ang mga kuko mahahaba at matutulis. "Mga traidor! Akala niyo makakatakas kayo sa akin. Ibigay niyo ang bata," sigaw niya, sabay hampas ng matatalim na kuko sa bintana. Kumaskas ang salamin at halos mabasag. Mabilis naming sinindihan ang kandila mula kay Lola Meming. Habang nag-aapoy ang kandila, agad na umatras si Alona, sumisigaw sa sakit. "Areyi! Ano to? Diyan ka lang, halimaw ka," sigaw ni Luis habang hawak ang kutsilyo na pinahira ng langis at bawang. Biglang nagdilim ang paligid. Umulan ng maliliit na itim na ibon na tila nagbabantay kay Alona. Mula sa di kalayuan may bumulong. "Huwag kayong makialam, akin ang batang iyan." Lumabas mula sa anino ang ina ng gabi, ang pinuno ng mga aswang. Ang kanyang anyo, higit pang nakakatakot kaysa kay Alona. Mahaba ang buhok hanggang sahig, ang balat ay parang tuyong kahoy, at ang mga mata ay itim na walang mapaglagyan ng liwanag. "Sinira niyo ang ritual. Kayo ang susunod," sabi niya, sabay-sabay ng itim na usok mula sa kanyang palad. Agad namang kinuha ni Lola Meming ang bughaw na ilawan at itinapat sa usok. "Hindi kami natatakot sa iyo, matandang halimaw." Nang tamaan ng bughaw na apoy ang usok, biglang nagliyab ito at nagsimulang umurong ang ina ng gabi. "Mga iho, ngayon na ang pagkakataon." Ilawan si Alona ng kandila, utos ni Lola Meming. Lumapit kami ni Carlo at Luis, dala ang sinding kandila. Agad naming itinapat kay Alona na pilit gumagapang palapit kay Junior. "Hindi. Akin siya," sigaw ni Alona, ngunit nang tamaan siya ng apoy mula sa kandila, bigla siyang nagliyab. Isang matinis na sigaw ang bumalot sa buong paligid. "Aray, yi!" Kahit naglalagablab, unti-unti pang bumabalik ang anyo ni Alona sa pagiging tao. Umiyak siya habang lumalapit ang ina ng gabi. "Anak, huwag kang matakot, ililigtas kita," sabi ng halimaw, ngunit hindi siya makalapit sa loob ng bakuran dahil sa bilog ng asin, dahon ng sambong at asul na sinulid. Sa huling sandali, humiling si Alona ng tawad. "Patawad, hindi ko ito ginusto, niloko nila ako," habang unti-unting naupos sa apoy. Pagkatapos ng ilang minuto, naglaho ang katawan ni Alona, kasabay ng malakas na pag-ulan. Ang ina ng gabi, galit na sumigaw sa hangin. "Babalik ako." Hindi pa ito tapos. Kasabay ng sigaw niya, biglang naglaho ang itim na ibon at anino sa paligid. Ang hangin, unti-unting lumamig sa normal. Ang paligid, tila nanumbalik sa dati. Pagkaraan ng ilang saglit, lumapit si Lola Meming sa natirang abo ni Alona. "Patawarin ka nawa ng may kapal," bulong niya. Nilapitan ko si Junior. Niyakap ko ang bata at tinapik ang ulo. "Ligtas ka na, tapos na ang bangungot." Sa gabing yon, nagpasalamat ang buong baryo. Ngunit alam naming hindi pa tapos ang kwento. Marami pang nilalang ang nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang oras para muling bumalik. Ang gabing iyon ang naging tanda ng matinding laban ng liwanag at dilim, at kami ang naging saksi. Matapos ang laban sa hating gabi, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi pa rin lubos na mapanatag ang loob namin. Lahat na naroroon sa gabing iyon ay may iniwang sugat sa isipan, hindi lang dahil sa bangis ng halimaw, kundi sa katotohanang matagal na pala kaming binabantayan ng dilim. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga matatanda ng baryo sa bahay ni Mang Berting. Nandoon din kami ni Luis, Carlo at Mando, pati si Lola Meming. Doon sa gitna ng mga tanong at pangamba, unti-unting ibinunyag ni Lola Maming ang kasaysayang matagal nang tinatago ng mga nakatatanda. Matagal nang may sumpa ang lugar na ito, panimula niya. Noong panahon ng mga Kastila, may isang babae sa bundok na nagngangalang Segunda, isang maganda ngunit misteryosang dalaga.
Marami ang nabighani sa kanya, ngunit sinasabing siya ay isang nilalang na mailahing aswang. Nagbulungan ang mga matatanda. Pinakasalan siya ng isang albularyo at nagkaanak sila. Ngunit isang gabi, bigla silang naglaho. Wala nang nakakita sa kanila simula noon hanggang sa lumipas ang panahon at may dumating na isang babae, buntis, tahimik, iyon ang lola ni Alona. Napalingon kami sa isa't isa. Ang ibig sabihin may dugo talaga ng aswang si Alona, tanong ni Luis. Tumango si Lola Memeng. Isa siyang tagapagmana ng lahi. Ngunit hindi siya isinilang upang maging halimaw. Nais lang sana siyang itago sa mata ng dilim. Kaya siya lumaki sa tahimik na bahay sa may paanan ng gubat. Ngunit nang magkaedad siya, sinimulan siyang tawagin ng kanyang dugo. Lumapit si Mang Berting. Hindi ba siya pwedeng iligtas? Hindi ba pwedeng putulin ang sumpa sa kanya? Nagtagumpay kayo. Sa huling sandali, lumaban si Alona sa sarili niyang lahi. Hindi lahat ng may dugo ng aswang ay kailangang maging halimaw. Pero ang kapalit niyon ang kanyang buhay, ani Lola Memeng. Tumahimik ang lahat. Pagdadalawang isip sa kabila ng pagkapanalo namin, tila may mabigat na pakiramdam na hindi maipaliwanag. Hindi lang dahil sa mga nasaksihan namin, kundi dahil sa pagkakaalam naming si Alona, na kinababaliwan ng mga lalaki sa baryo, at itinuturing ng lahat na misteryosong dalaga, ay hindi simpleng babae. Hindi namin maikakaila na sa kabila ng kanyang anyo sa huling gabi, may bahid pa rin siya ng pagiging tao. Lalo na nang humingi siya ng tawad bago siya naglaho. Naguguluhan pa rin ako, bulalas ni Carlo. Bakit parang naaawa pa rin ako sa kanya? Dahil may puso ka, sagot ni Mando. Dahil hindi lahat ng masama ay ipinanganak na masama. Minsan, tinatawag lang sila ng mundong pilit silang binubulid sa dilim. Habang nagpapatuloy ang usapan, dumating si Kapitan Isko, dala ang ilang papeles at litrato. May kailangan kayong makita, sabi niya. Ito ang tala ng pamilya ni Alona. Kumuha kami ng lumang dokumento sa munisipyo. Ang totoo, hindi Alona ang tunay niyang pangalan, ito ay Severina, apelyido ay De Vega, at ang linyang De Vega ay may kasaysayang konektado sa mga nawawalang bata noon. Binalot ng katahimikan ang silid. Ipinakita rin ni Kapitan ang larawan ng isang matandang babae na maihawig kay Alona, at sa likod ng litrato, may nakasulat, kay Alona, sana'y mapili mo ang tamang daan sa oras ng pagtawag ng gabi. Ibig sabihin, alam ng kanyang pamilya ang posibilidad na maging isa siyang aswang at itinakda na ito sa simula pa lamang. Ang alaala ni Alona kinabukasan, muli kaming bumalik sa gubat kung saan naganap ang ritual. Wala na ang mga labi ng altar, ngunit may naiwan sa gitna, isang pulseras na may pamilyar na disenyo. Ang pulseras na madalas suot ni Alona. Pinulot ko ito. Sa paghawak ko, tila may naramdaman akong biglang lamig sa palad ko. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ko ang mga mata ni Alona, hindi bilang halimaw, kundi bilang isang babaeng lumalaban sa sarili niyang kadiliman. Hindi lahat ng halimaw ay pinili ang maging ganoon, bulong ko sa hangin. Ilang hakbang pa sa likuran ko, nakita ko ang maliit na ukit sa puno ng balete. 3 letra lang, panandang pandagdag V, Junior, bulong ko. Mahal niya pala talaga ang bata. At marahil, sa puso niya may natitirang liwanag. Sa gabing iyon, nagsindi kami ng kandila para kay Alona. Hindi para sambahin, kundi para alalahanin, hindi bilang halimaw, kundi bilang taong minsan ding lumaban. Ilang araw ang lumipas matapos ang gabi ng takot at kababalaghan. Sa unang tingin, mistulang nanumbalik ang katahimikan sa aming baryo. Nagsimula nang magtrabaho muli ang mga tao sa bukid. Ang mga bata ay naglalaro na uli sa kalsada, at ang simoy ng hangin ay muling nagdala ng amoy ng sariwang damo at halimuyak ng bulaklak. Ngunit sa likod ng normal na araw, batid ng lahat na hindi pa tapos ang laban. Pagpapalaya sa dilim, nagpasya ang mga matatanda, sa pangunguna ni Kapitan Isko at Lola Memeng, na isagawa ang pagpapalaya sa mga natitirang nilalang ng dilim. Pinagsama-sama ang mga albularyo, matatandang manggagamot, at ilang taga-baryo na may kaalaman sa sinaunang dasal. Hindi natin pwedeng hayaang manatili ang bakas ng kadiliman dito, sabi ni Kapitan habang hawak ang isang basyong lalagyan ng langis at ilang piraso ng papel na may nakasulat na sinaunang panalangin. Ikinalat ang asin sa paligid ng baryo. Sinindihan ang mga kandila sa bawat harapan ng bahay.
Nagpadyak ng mga tambol habang sinasambit ang orasyon sa pagtaboy sa mga nilalang ng gabi. Sa bawat hakbang ng mga tao, parang may gumagalaw sa anino ng mga puno. May mga ibong itim na biglang lumilipad at ilang asong ulol na tila natataranta. Hanggang sa unti-unting nanumbalik ang kapayapaan. Ang misteryo ng batang si Junior samantalang abala ang lahat sa paglilinis ng baryo, biglang hinimatay si Junior habang naglalaro. Agad naming itinakbo sa bahay ni Lola Memeng. Sa kanyang paggising, nanlilisik ang mga mata niya at tila may sinasabi habang nakapikit. Siya ay babalik hindi pa tapos ang lahi ng dilim ay mananatili ng lamig ang aming katawan. Lola, anong ibig sabihin nun? Tanong ko. Ibig sabihin, may iniwang bakas ang nilalang sa bata. Maaaring pilit siyang kinukuha pa rin ang nilalang para maging kabahagi ng lahi sa tamang panahon, paliwanag ni Lola Memeng. Muling inikot ng mga albularyo ang paligid ng bahay ni Mang Berting. Nakita nila ang isang lumang kwintas na may palawit ng itim na bato, nakabaon sa lupa, malapit sa punso sa likod ng bahay. Pinaniniwala ang iyon ang pantawag ng mga nilalang ng dilim. Agad itong sinunog. Ang pagpapaalam sa kaluluwa ni Alona isang gabi, nagtipon kami ni Luis, Carlo, Mando, at Mang Berting sa ilalim ng punong balete kung saan namin natagpuan ang pulseras ni Alona. Muling sinindihan ang kandila, inilatag ang bulaklak at sabayang nagdasal. Alona, kung naririnig mo kami naway mapatahimik ka na. Patawad kung nagkulang kami. Patawad kung hindi namin agad napansin ang dinadala mong bigat, sabi ni Mang Berting, na ngayon ay bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Naramdaman naming biglang umihip ang malamig na hangin. Sa kisap mata, may sumayaw na puting liwanag sa harap ng kandila. Bumuo ito ng hugis ng isang babae na nakangiti. Walang salita, ngunit ramdam naming iyon si Alona. Isang bulong ang narinig ko. Salamat, patawad, paalam, Pi, at sa huling ihip ng hangin, naglaho ang liwanag, kasabay ng pagpatay ng kandila. Ang bagong simula sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nakalimutan ng ibang taga-baryo ang mga pangyayari. Ngunit kami, sina Luis, Carlo, Mando, Mang Berting at ako, ay nanatiling maingat. Binantayan si Junior, at sa tulong ni Lola Memeng, pinutol ang anumang tali ng dilim sa bata. Sa araw ng kanyang ika-7 kaarawan, ginanap ang paglilinis ng kaluluwa, isang ritual para ilayo siya sa mga aswang at halimaw. Simula ngayon, ikaw ay malaya na, iho, sabi ni Lola Memeng habang isinasabit ang isang kwintas na gawa sa anting-anting. Nagpasalamat si Mang Berting, baka sa mukha ang kagaanan ng loob matapos ang lahat. Ang huling babala isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi, nadaanan ko ang punso sa mailikuran ng baryo. Sa liwanag ng buwan, may naaninag akong anyo ng isang babae, nakatayo sa di kalayuan. Maputla, mahaba ang buhok at tila nakatitig sa akin. Napalunok ako. Ngunit sa isang kisap mata, naglaho ito. Naiwan ang malamig na hangin at ang mahihinang yabag ng mga ibon. Naisip ko ang sinabi ni Junior noon. Babalik sila at alam kong kahit anong gawin namin, ang dilim ay laging may bahagi sa bawat baryo, sa bawat gubat at sa bawat pusong marupok sa tukso ng kapangyarihan. Ngunit ang mahalaga, lagi tayong may tapang, pananampalataya at pagkakaisa para harapin ito. Hanggang sa muling pagtawid ng dilim.